Yan, salamat sa Panginoon. Sa umagang ito't muli tayo ay makikinig ng mensahe ng Diyos sa umagang ito. Palakpakan natin ang Diyos. Yan, yung mga patotoo, yung mga sitwasyon na ating mga napagdaanan, yung pagpapala na binibigay ng Diyos sa atin, karapat dapat ibalik sa Diyos ang papuri, parangal, pasasalamat, pagsamba. Kaya kanina, yung instant na healing sa baby ni Brother Daniel, si baby David, yan, hinihingal siya. Yan ang gusto ng Panginoon. Kasi kung minsan, dumidepende tayo sa mga tagapanguna, sa mga lingkod ng Diyos, papapray tayo, prayer request. Minsan gustong makita ng Panginoon sa atin na tayo mismo ang yung pananampalataya natin. Kaya natin yan, lahat tayo, dapat maipakita natin sa Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya huwag tayo mag-aatubiling lumapit sa Kanya. At tandaan natin, pag tayo nanalangin, talagang paniwalaan natin yun. At ang panalangin naman natin, ang kahilingan kung minsan instant, kung minsan gradual. Pero ganun pa man, sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay may pananampalatayang singliit ng buto ng mustasa, yung bundok pwede mo utusang lumipa. Yan. At pwede natin i-apply yun sa ating buhay. Kaya lang, huwag niyo subukan. Ang bundok na yan ay lilipat sa dagat. Huwag ganun. Ibig lang din sabihin, magkaroon tayo ng totoong pananampalataya. Confident na talagang yung kausap mo o Diyos. Lalo na po sa pagdating sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, sa ating pangangailangan. At kung minsan naman, kung di man tayo tugunin, huwag natin iwawala ulitin ko lang yung konsepto nilang Miesak, Shadrach at Abednego. Kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami luluhod sa rebultong ginto na pinagawa ninyo. Si Haring Nebuchadnezzar, ginagalang pa rin nila. Pero ganun pa man, talagang susuwayin nila yung makapangyarihang hari na yung kapalit man yung buhay nila. Kaya ganun dapat ang ating pananampalataya sa Diyos. Tandaan natin tayo mga Kristiyano na, mga anak ng Diyos. At kung ano ang pag-aakil ng Diyos, ay pag-aakil na natin. Kaya wala na tayong dapat pang pag-alinlanganan. Huwag na tayong maging kagaya nung anak ng yung anak sa alibugong anak, yung kapatid niya na kasama niya yung Diyos ay yung ama niya, pero nagtampo pa rin siya at nainggit pa rin siya sa kapatid niyang alibugho. Alibugho, yan, suwain. Yan, kaya salamat sa Panginoon. Yan, mga manalangin tayo palagi sa mga kailangan natin panalangin, lalo sa mga may sakit. Pero siyempre, maganda rin yung prayer request para mas maganda, mas marami ang nananalangin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. God be the glory. Hallelujah. Salamat sa lahat ng patotoo ng bawat isa na patuloy na bibigay encouragement sa lahat. Yan ay isang mahalaga, kaya tayo dapat na sa church. Yung mga patotoo, pag naririnig natin, nare-relate tayo sa mga sitwasyon, sa nararamdaman ni brothers and sisters, para pagdating sa puntong tayo naman dumanas doon, alam na natin. At alam na natin na talagang ang Diyos ay tumutugon kasi nakikita natin mula sa kanila yung katugunan ng kanilang mga kahilingan sa Diyos at yung mga pagpapalang binibigay. Kaya napakahalaga ng patotoo. Kaya salamat sa Panginoon, merong Sunday, merong mga gawain na kagaya nito, may pagkakataon tayo magpahayag ng patotoo at pasasalamat sa Diyos bilang pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Amen? Yan, at sa umagang ito, tayo muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Nalabas ko lang yung aking nagawang topic. Yan, yung topic natin ay review lang kasi bilang pag-uumpisa ng taong 2024, yan, dapat yung mga nakaraang mga pinag-aralan natin, reviewin natin para maipaalala. Parang sa Bible school lang yan. May deacon, merong bachelor, merong masteral, may doctorate. Yan, pero kung isipin mo, yung pinag-aaralan yun at yun din. Pinauulit-ulit lang para ating ito mamaster. Amen? Kaya ganoon din tayo. Kailangan natin mag-review ng mga pinag-aralan natin ng mga nakalipas. Para malaman natin kung may nagawa na ba tayo sa mga ito
at kung may nakakaligtaan pa tayong gawin para maipaalala na rin at ngayong 2024, mas epektibo natin itong magawa. Amen po ba? Yan, palakpakan natin ng Diyos. Yan, at ating topic ngayong umagang ito ay tungkol sa pag-ibig. Ibigin ang Diyos. Yan, alam na natin yun, yung matatagpuan. Kaya kung meron tayong mga Biblia, tinatawagan ko si Sister Rachel na buksan ang aklat ng Matthew chapter 22 verses 33 to 40. Yan. At sa John 14:15, 9-11, ako na lang magbabasa. Kaya tayo lahat ay tumayo, tayo sama-samang magbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo chapter 22 verses 33 to 40. Yan. Pangunahan tayo ni Sister Rachel sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Verse 33. Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo na mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Hallelujah! Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo'y manalangin. Lord, salamat sa iyong mga salitang patuloy nagbibigay buhay sa amin. Dahil dyan, natututo kami lumakad sa iyong kalooban at ipinaalala ang mga bagay na dapat namin gawin. Pangunahan mo kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang iyong banal na Espiritu'y maghari sa aming mga puso, sa aming isip, sa aming buhay na ito upang lubusan naming higit na malaman ang mga mensahe pa na nais mong ipabatid sa amin. Gabayan mo kami at pagtagumpayin ang iyong salita sa aming buhay ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Yan, sa Matthew chapter 22, 33 to 40. Pero bago yun, basahin natin yung John chapter 14, verse 15. John chapter 14, verse 15. Yan, John. Aklat ng Juan chapter 14, verse 15. Sabi rito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Ayan, kung bababa naman tayo sa 9-11, sabi doon, sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumagawa ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginawa ko. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang banal na salita. Yung ating kasing topic, ibigin ng Diyos. At sabi doon sa Matthew 22, ibigin ng Diyos ng buong buhay, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Ayun ang pinakamahalagang utos. At pangalawa, pagmamahal sa kapwa. Pero sinong Diyos ang dapat nating iniibig? Kaya sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking inuutos. At ang nagsasalita dito si Jesus. Kaya binasa natin 9-11 para patunayan na ang anak, na ang ating Panginoong Jesus ang Diyos. Amen? Yan. Kaya binasa lang natin. Kasi baka may magtanong, sino pong Diyos? Nilinaw lang na si Jesus. Amen? Kaya balik na tayo sa Matthew chapter 22. Okay? At ang sabi ron sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, yung ang Diyos, tutuparin ninyo ang
aking mga tinuturo. Ang kanyang mga tinuturo. Amen? Sa wikang English, commandments ang tawag doon. Tama ba? Ang nakasulat sa John 14:15. Utos. Tinuturo, inuutos. Amen. Matthew 22:33 to 40. Yan. Matthew 22:33 to 40. Uulitin ko lang ang magbabasa. Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Si Jesus kasi, nakangaral nun na nagtuturo ng panahon na yun. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo ng mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Kasi nagtatanungan sila at lahat naman ng tanong ay nasagot ni Jesus. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Ang ibig sabihin ng dalubhasa sa kautusang Hudyo, yung mga tagapagturo ng panahon na talagang biyasa sila sa kautusan ni Moses ng panahon na yun. Alam nila yung kautusan ni Moses at yun yung sinusunod nila panahon na yun. At nagtanong siya, Guro, alin po ang pinakamahalagang kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman, ang pangalawa, ibigin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa 40, sa dalawang utos nito nakasalalay ang buong utusan ni Moses at ng katuruan ng mga propeta. Kaya binanggit ni Jesus yun kasi yung nagtatanong bihasa sa kautusan. At sinabi ni Jesus yung kautusan na dapat natin sundin. Una, pagmamahal sa Diyos. Pinaiksi niya yung Ten Commandments kasi yun naman yung kabuuan ng kautusan. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya ating tema, ating title, ibigin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Yan. Kaya ang ating key question, sa paanong paraan natin epektibong maipakikita ang pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa? Paano natin higit malalaman ang mga katuruan o utos ng Diyos? Yun yung tanong na dapat natin sagutin. Paano paraan natin epektibong maipakikita ang pag-ibig natin sa Diyos? Kasi paano nga ba? Paano nga ba ko iibigin ng Diyos? Yan, title, ibigin natin ang Diyos at sinasabi ng Matthew 24. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Gaya ng pag-ibig mo sa iyo ngayon, paano? Sa paano natin paraan maipakikita ito? May ideya ba tayo? Ano yung dapat nating malaman? Paano natin higit na malalaman ang katuruan o utos ng Diyos? Paano natin ito malalaman yung mga bagay na dapat nating gawin para masunod natin ang kautusan na ito na ibigin ang Diyos? Amen? Kasi wala tayong ideya eh. Basta sinasabi lang ng Bible eh. Ibigin mo ang Diyos. Paano nga? Kung hindi mo pa kilala ang Diyos, wala ka pang naririnig. Wala pa nagtuturo sa iyo. Amen? Kaya napakahalagang malaman natin ang ugat ng mga bagay na ito patungkol sa pag-ibig. Kung paano tayo magsisimula umibig sa Diyos. Kaya dapat natin buksan ang ating isip at puso sa umagang ito sa banal na salita na ihatid sa atin ng Diyos. Amen? Medyo papatayin ko to. Papatayin ko. Oo nga. Napapansin ko nga. Ayan. Parang may umusok ba? Hindi naman. Parang maghihiwala tayo dito pag umusok siya. Amen? Kaya yun, buti na lang. Medyo napansin ko. Amen? Kaya purihin. Palampakan natin ang Diyos. Talagang purihin ang Diyos na buhay. Talagang binabantayan niya tayo. Ayan, at binibigyan niya tayo ng 5 senses. Smelling, tama ba? Naamoy natin eh. Umusok eh. Kaya purihin ang Diyos. At baka higpit pa yung kasi bagong ano lang yan eh, bagong ayos. Kaya purihin ang Diyos. Yan, balik tayo. Ngayon, saan tayo magsisimula? Ano yung pinakaugat kung paano natin magagawa umibig sa Diyos? Yun yung ating dapat malaman. Amen? Ito ay review lang. Kasi alam ko na ituro na nakaraan, reviewin lang natin at kung may karagdagan, i-topic natin. Siyempre, yan. Ang key question, una, topic, ibigin ang Diyos. Ngayon, paano? Paano kung magsisimula? Ano yung dapat kong isaalang-alang? Ano yung dapat kong gawin? Sa paanong paraan natin epektibong maipakikita ang pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa? Paano natin higit na malalaman ang mga katuruan o utos ng Diyos? Ulit ko na naman ulit tanong. Una, ibigin ang templo ng Diyos, itong church.
yung bahay panambahan, literal. Napakahalaga ng church. Kaya nga tuwing Sunday, naglalive tayo sa Facebook, naghihikaya tayo sa mga tao, hindi lang sa ating mga kapatiran, sa lahat, para magising. Na may ipalala na mayroong araw ng pamahinga. At dapat meron tayong literal na templo na dapat puntahan upang magkaroon ng panimula, ng panimulang ugat ng pag-ibig natin sa Diyos. Kasi kung tayo lang, paano mo malalaman ang paraan ng pag-ibig sa Diyos? Lalo na sa mga wala pang nakapakinggan, sa mga wala pang nalalaman, sa wala pang nagtuturo. Sa atin nga, tayo nga mga Christian may mga nagtuturo na at hirap pa rin tayong umibig sa Diyos. Hindi pa rin natin nauunawaan ang totoong pag-ibig sa Diyos. Kaya, number one, mahalaga, mahal natin yung literal na templo ng Diyos. Itong church. Amen? Dapat mahal natin to. Pero, bakit? Bakit natin? Basahin muna natin yung awit 26:8. Awit 26:8, pakibasa, Sister Rachel. Awit 26:8. Yan. Praise. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan, sapagkat naroroon ang iyong kaluwalhatian. Hindi lang ba? Awit 26:8. Yun ba yung nakasulat doon? Awit 26:8. Parang mali ako Mahal kong Yahweh, ang templo mong tahanan sapagkat naroroon ang iyong kaluwalhatian. Tama ba? Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian. Ngayon, bakit natin dapat mahalin ang templo? Sabi yan, sa templo mong tahanan sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian. Amen? Ayan ay kata ni David. Si David ang gumawa ng aklat na ito. At mahal niya ang ating Diyos. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan. Kaya higit sa lahat, si David, kung pag-aaralan natin yung buhay niya, higit sa kanyang isipan, talagang mahal na mahal niya ang Diyos. Kaya nga siya pinili ng Diyos dahil sa puso niya na talagang nagmamahal sa Diyos. At sabi niya doon, kasi sa templo, ando doon yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? At iba ang kaisipan ni David talaga. Sa totoo nga niyan, kaya nagkaroon ng church, kasi dahil noon tabernakulo, tent lang yung church. At dahil nakita ni David na siya, isang hari, nakatira sa magarang palasyo, samantalang yung tahanan ng Diyos ay dibuhat lang, dibuo lang ng panahon na yun. Kaya nag-iisip siya, ako'y nakatira, yari sa Sidar. At pinipilit kong paiksiin yung mapa kasi baka buti na naman tayo launa. Kaya sinasama rin silang natin. Yari sa Sidar. So, unfair naman sa Diyos, parang gano'n yung kaisipan ni David. Ako nakatira sa magagarang ang mga gamit ko, sa pantalang ang Diyos, ay walang tahanan. Kaya nag-isip siya na mapatayuan ng Diyos ng tahanan. At napaka-buti na kaisipan ni David. Kaya ayun ang kaisipan ng isang mabuting tao. Ito ang panalangin ng mabuting tao. Katha ni David. Akyat tayo sa 1 ng awit. Ayan. Awit 26. Panalangin, ang pamagat niyan, kung babasahin mo, panalangin ng isang tao. Mabuting tao. Katha ni David. Pamagat pa lang, ang sabi ron, panalangin ng isang mabuting tao. Kaya ikaw, pag isang taong mabuti ka, ang iyong paningin, ang iyong atensyon sa templo ni Yahweh ng Diyos, kagaya ni David. At iyon ang panalangin mo. Ang lagi mong nasa isip, ang Diyos, kapag ikaw ay mabuti. Kaya lang, kapag hindi mo naiisip yung Diyos, doon magtaka. Baka wala pang kabutihan. Amen? Kasi iyan talaga ang nais mangyari ng taong mabuti. Laging nauuna sa kanyang isip ang kaluwalhatian ng Diyos. At laging hinahanap-hanap niya
ang salita ng Diyos. Sa ibang bahagi rin sa awit 1, sa ibang bahagi ng kasulatan, puro paghahanap sa karunungan, paghahanap sa salita ng Diyos, na walang ibang masusumpungan yan eh. Walang ibang kang pupuntahan eh, kundi sa templo, sa church na literal na ginawa ng tao na si Solomon, na anak ni David. Salamat kasi si David ang konsepto ng kaisipan na yun, hindi lang hinintulot ng Diyos, si Solomon ang ginamit. At pero nakakuha tayo ng kaisipan mula sa isang mabuting tao sa buhay ni Haring David. Na dapat sa buhay natin ngayon, bilang pag-ibig sa Diyos, dapat mahal natin ang templo ng Diyos. Templo ng Diyos. Nandito ang presensya ng Diyos. Ito ang lugar na malaya tayong nakakapaghandog, nakakapagpuri, at nagkakasama-sama mga anak ng Diyos. Templo at nakakapag-aral ng mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Kaya ano dapat natin gawin? Sa church ngayon, napakahalaga pala ng church at andito pala ang kaluwalhatian ng Diyos at ito pala ang kaisipan ng mabubuting tao. Dapat talagang iniibig niya yung church. Anong dapat natin gawin bilang mabuting tao? Una, number 1, pahalagahan at mahalin ang templo. 2 Chronica 7:12-16. 2 Chronicles 7:12-16. Ako lang babasa. Isang gabi nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Isara ko man ang langit at hindi man umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantahin ang lupain ito, magpapadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli ko pasasaganahin ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang kanilang mga panalangin, inialay nila rito. Pinili ko at inuukol ang templong ito upang dito ako sambahin. Magpakailanman, lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailan man. Amen. Yan ang templo. Kaya dapat mahalin natin ang templo na ito. Itong church natin na itong literal, kasi andito yung presensya ng Diyos at dito niya tayo itinuturo para gawin yung mga bagay na dapat natin gawin upang maipakita yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Kaya una, pahalagahan at mahalin ang templo na ito. Kasi isipin niyo yan sa ating mga tahanan, ang gaganda nga ng mga bahay natin. Ayun yung naisip ni David, ang ganda ng bahay ko, pero yung bahay ng Diyos, dapat mas maganda pa dapat. Kaya sa ating lahat, tinuturuan tayo ng talata na ito na mahalin yung templo natin. Ngayon, ano ba yung nakikita natin kulang dyan? Ay, oo, pastor, ang dumis nga ng templo natin. May blue pa, yun. May dagta-dagta pa, di ba? Ano pa? Ay, pastor, oo nga, ang labo na ng projector natin. Baka pwedeng bilang pa ito ng malaking TV para high-tech, di ba? Mga ganun. O si David siguro nabuhay na sa panahon natin ngayon. Kakaiba si David eh. Di ba? Talagang hindi siya nang hihinayang maghandog eh. Pati si Solomon man, mga pila, mga pinto, talagang binibigay nila sa Diyos eh. Eh tayo kaya, gaano natin kayang magbigay sa Diyos ng mga yaman natin? O mas mahal pa yung liptit natin sa kaya natin ibigay sa Diyos. O mas mahal pa yung ano yung foundation ng ginagamit mo ron? Yung mapapati sa mukha. Sunscreen. Mas mahal pa yung sunscreen natin kaysa sa kaya natin iguling battery ng ating bike. Ako po ba? Isipin natin, dapat magkaroon tayo ng kaisipan ng kagaya ng isang mabuting tao. At si David, mabuti. Kaya kayo pamagat, panalangin ng isang mabuting tao. Katha ni David. Kaya sinabi ko kasi, mabuti siya, naisip niya yun, oo nga. Napakabuti mo kapag naiisip mo yun, oo nga pala, na-appreciate yung Diyos, oo nga pala, nakalimutan ko na, laging na lang ako nakatuon sa akin sarili, pero yung Diyos,
Oo nga pala na dapat bigyan natin ng ganitong mga bagay. Ang templo niya na dapat nating alagaan, mahalin. Sabi ron, pahalagahan, mahalin ang templo. Nakakalimutan ko na. Amen? Yung ginigising tayo sa ating review na ito, na nawa, focus din tayo, huwag lang puro sa ating sarili. Tingnan din natin yung templo ng Diyos na source of income ng ating karunungan sa salita ng Diyos. At kaligtasan sa totoo lang. Si church, malaki ang magiging parte para tayo ay maligtas. Pangalawa, pagandahin o ayusin. Ayun nga sinasabi kanina. 2 Chronica 6:2. 2 Chronica 6:2. Maglipat lang tayo sa kabila. Ipinagtayo ko kayo ng isang maringal na bahay, isang lugar na titirhan ninyo magpakailanman. Tama ba ako? Yan. Tapos, yan. Pagandahin at ayusin. Yan. Ipinagtayo ko kayo ng isang maringal na bahay, isang lugar na titirhan ninyo magpakailanman. Ito na si Solomon. Kasi siya yung nagtayo ng templo ng Diyos. Kaya dapat, kagaya ni Solomon, ipagtayo din natin ang Diyos. Pero, pastor, ano ba to? Yung bibili ba ako ng lupa, itatayo ko yung church? Pwede rin. Kung gusto nyo, yung hinihipo kayo ng Diyos, kung loobin ng Diyos, pagpalain kayo. At kagaya ni Solomon, ihintulog na kayo bumili ng lupa. Ako, sa totoo, pangarap ko yun. Ayoko, naisip ko nga, dito hindi tayo gaanong masikip. Siguro mga 50 persons pagka nga umatin lahat tayo, sa totoo lang ang init di ba? Lalo pag nag-summer. Ako sa totoo lang, pangarap ko yun, pangarap ko magkaroon ng pagpapalang pinansyal na kayang bumili ng malaking lote para bilhan ang church ng sarili niyang lupa na merong garahe, na merong playground yung mga bata para separate yung mga batang maliliit. May tagapagturo sila doon. At tayo naman, hindi nai-istorbo sa ating pakikinig. Kasi kapag nag-iyakan niya, patay na tayo, bulabog na Tama? Nawawala yung konsentrasyon natin. Kaya dapat may ministry para sa kanila. Na meron silang sapat na ventilasyon para sa kanila lang. Kasi turo nila iba sa turo natin. Amen? Kasi kapag nag-isa dyan, napapasay ko, ay! Lahat nga nandito nakatingin. Si pastor, nakasalita lang sa hangin nakasalita lang, wala namang nakikinig Nalulungkot tuloy yung lingkod ng Diyos. Amen? At hindi lang ang lingkod ng Diyos, higit siya nalulungkot ng Diyos kasi na parito ang magnanakaw upang manira, mamuwasak at pumatay. Amen? May sirain yan yung focus mo focus ka na okay na biglang nagulat ka pa Di ba? Ano ko nga yun na may isang kapatid na nagkwento kasi okay na, pangarap niya matanggap yung fullness ng Holy Spirit. Pangarap niya. At nung time na yun, scars yun. Yun na, pupunta na siya doon Talagang, na siya sa panalangin Talagang, yun na, lalabas na Kumbaga sa makakapag-speaking out, tapos na siya okay na Biglang kinalabit siya ng anak niya. Pa, nasisiyan ako. Naudlat yung momentum niya Okay na. Kaya, ako sa totoo lang, pangarap ko yun, magkaroon ng ang lakas din talagang wala ng konsentrasyon sa totoo lang. Pero ganun pa man, dahil ito lang muna ang pinagkaloob ng Diyos sa atin, gawin natin ang lahat ng paraan para mapangalagaan din ito. At sikapin din natin maging focus na kahit anong mga gawa ng kaaway, nagagamitin kasi yan mga bata ko minsan yung katabi mo, di ba, bigla kang kakalabitin, kikwentuhan, yan, gano'n. Ikalam natin yung templo, dito number 1, pahalagahan at mahalin. Kasama yon sa pagpapahalaga. Pangalawa, pagandahin, ayusin, i-rebuild natin, kagaya ni Solomon. Talagang pinag-aksayahan niya ng pagod, kayamanan. At hindi lang basta-basta mga gamit ang ginamit niya ron, puro mamahaling mga kahoy at mga gintok talaga. Talagang pinuhunan nila. Tayo, ano ba na puhunan na natin si church? Amen? Pastor, namuhunan ako dyan, palakpak ko. Pag may gawain, amen, praise the Lord na, di ba? Pero hindi naman tayo pinaghahanapan ng Diyos, kundi sinasabi lang sa atin na pwede natin tularan yung mga nauna sa atin. Kagaya nila hindi nang hinayang sa lahat ng kayamanan nila, parang itayo yung templo, tayo din naman. Hindi natin dapat panghinayangan yan kung sa ikagaganda ng tahanan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Pangatlo, paano natin
natin may pakikita mahal natin ang church, suportahan at tangkilikin natin. Hebreo 10:24 to 25. Pakibasa, Sister Rachel. Hebreo 10:24 to 25. Verse 24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Yan, sikapin natin gisingin ang damdamin ng bawat isa. Ngayon, paano mo gigisingin yung damdamin ng bawat isa kung lagi ka lang nasa tahanan mo pag-araw ng pamamahinga? Wala ka sa templo na mahalaga. Hindi mo mahal yung templo. Hindi, okay na yun kasi ligtas naman. Pwede naman akong magpuri sa bahay lang eh. Diba? Pwede naman akong manood lang sa laptop, sa TV, sa cellphone. Yung isang bagay may nagtanong sa akin sa totoo lang kung okay ba yung sa bahay lang na tayo nagagawa. Sa totoo lang, hindi talaga okay. Kasi ang iglesia, ang liligtas ng Diyos. Pastor, hindi naman yung literal na iglesia. Opo, tama kayo ron. Hindi literal na iglesia, spiritual yun. Ang iglesia, katawan ni Kristo, na siyang ulo nito. Tayo. Ngayon, paano ka magiging iglesia kung hindi ka bahagi ng katawan? May pinaglilingkuran ka ba sa bahay nyo? Paano mo may nasusunod ka bang namumula sa iyo ron? Kagaya ng mga namumulo na pinag-aralan natin kanina. Na kahit sa pamahalaan, sa church, may namumuno dyan, mga lingkod ng Diyos, may deacons dyan, may mga elders. Paano mo masasabing sinusunod mo sila bilang katawan ni Kristo kung wala kang literal na church na kinabibilangan? Paano mo ma-adapt yung mga patotoo? Hindi mo naririnig yung matotoo nila, paano mo silang dadamayan sa kanilang mga suliranin sa buhay bilang pagmamahal sa kapwa. Kaya yun dapat nating alalahanin sa atin. Napakahalaga ng church at ang bawat iglesia spiritual ay dapat pumupunta sa iglesia literal. Kaya dapat mahal na mahal natin ang iglesia literal. Kaya dapat natin itong suportahan at tangkilikin sa bawat gawain na karamihan sa atin ay hindi na nabibigyan ng pansin ang bagay na ito. Sabi ron, Hebreo, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Kasi mapapakita natin yung pagiging mabuti natin, yung pagmamahal natin sa kapwa pag naririnig natin yung kanyang mga daing, yung kanyang prayer request kapag devotion, kapag prayer meeting, yung problema niya na pwede niyang i-share sa kanyang kapatiran kapag siya'y nanghihina at wala siyang matakbuhan. Wala siyang kapareho ng pananampalataya niya na pwede niyang sandalan, na pwede niyang i-open. Hindi naman tayo pwede mag-open sa mga hindi nating kapananampalataya. Amen? Kukutsain lang yan yung Diyos natin pag in-open natin sa kanila. Yung iba, hindi naman lahat. Ano ba yan? Ngayon, kung totoo yung Diyos mo, pag-pray mo. Ay, minsan ganun eh. Maghimala yung Diyos mo. Maki-Diyos ka eh. Minsan ganun yung natin, pero hindi naman lahat. Maaari lang ganun. Kaya, ang pinaka-the best, sa ating kapwa, Kristiyano na kagaya natin. Yan ang napakahalaga ng church. Dito, lahat tayo Kristyan. Magkakapatid. At dapat magkakapatid ang turingan natin sa isa't isa. Upang nang sa galon, mas maipakita natin yung paggalang at pagtangkilik sa templong literal ng Diyos nang sa ganun, tayong lahat ay nakapagtulungan sa isa't isa. Amen po ba? Yan, kaya napakahalaga. Hebreo 12:23. Hebreo 12:23. Ako na lang ang magbabasa. Sabi rito, dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuturing na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Ito yun, tayo, na mga kumilala sa ating Panginoong Sus. Dapat lagi tayo nagkakatipon-tipon at nagsasama-sama na sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Kasi dapat tayo talaga laging magkakasama. Sa tahanan natin nga, sa ating pamilya, hindi nga lahat ng ating pamilya Christian eh. Tama? Oo.
Saan lang tayo pwedeng makasama yung pare-pareho natin pananampalataya? Sa church. Kaya napakahalaga niyan. At kapag kami parehong pananampalataya, mas lalo kang lalakas. Kaya mo, lagi kong hangad makapunta sa Bible School eh. Kasi siyempre, mas maganda makasama ko din yung mga kapwa pastor. Iba kasi yung init. Mas mga malalakas pa yun kaysa sa akin. Mas matitindi yung mga pinagdaanan nila. Mas matatagal silang mga naging pastor. May 30 years. Kumbaga sa manok, mahaba na yung mga kahid nun pagdating sa mga pagsubok. At makakakuha ka ng encouragement. Amen? Kapag sa church, halimbawa, hindi naman sa sinasabing mas malalakas sa pananampalataya ng mga pastor sa inyo, pero parang gano'n na din. Tama? Kapag ganyan, may mga miyembro ka, lalamig, at lagi ka nandun dito, at wala kang kaparehong pananampalataya mo, baka minsan di mo kayanin yung pagsubok na dinadala sa'yo ng kaaway, malalamig ka rin. Kaya kailangan mo ng init at kapareho lang pananampalataya ang kagaya mo upang mas lalo kang lulugaw. Amen? Ang sa inyo, subukan niyo sumama sa mga kabarkada niyo. Kinalaunan yung ginagawa nila, gagawin nyo na din yan. Kung di ka nagmumura, magmumura ka na niya, kinalaunan. Kahit Christian ka pa. Tama? Kaya udyo-udyo ka niyan, sige na, gawin mo na. Minsan, wala naman nakakakita eh. O diba, Yossi, yun siya, ito lang para, na-try mo lang. Kung ano lasa, diba? Isipin mo, hindi naman ako mapapatakay nito, lang naman eh. Tiking lang eh, diba? Ganon, kaya maging wais tayo. Walang kaibahan yan. Kaya ang purpose ng church ay pagtipunin ang bawat Kristiyano. Kaya nga dumalo tayo, sabi rin, dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuturing na pangalay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Kaya lang, nakakalungkot kong minsan pagka nakikita tayo ng kapwa nating Kristiyano, nagtaguan pa tayo. Di ba? Parang hindi siya masaya. Dito masaya. Masaya pagtitipon. Dito lulungkot na pagtitipon tayo sa church eh. No? Hindi lang kikibuan, di ba? Ganun tayo minsan eh. Pero dapat mawala na yung ganung mga bagay. Gusto ng Panginoon na mabuhay tayo ng masaya. Kaya mahalin natin ang church kasi dito magsisimula yan. Na lumawak ang ating mga relasyon sa Diyos, higit sa lahat, at sa isa't isa. Amen? Yan. Parihin ng Diyos. Yan. Una, paano natin magagawa ang ibigin ng Diyos? Paano natin mapapakita? Paano magsisimula? Church. Ibigin mo yung church. Ituturo sa iyo yung mga bagay na dapat mong gawin. Kasi dyan sa church, merong mga nagtuturo. Kasi dyan sa church, may training. Kasi dyan sa church, meron kang paglilingkod na dapat gawin. Depende sa inaatang sa iyo ng Diyos. Kaya lang, nakakalungkot kung minsan, yung tumatanggap ng bahagi niya, bilang katawan ni Kristo, iniisip niya na yung namumuna lang ang gustong gawin siya, hindi nila alam na itinuutos lang ng Diyos yun sa tagapamuno dahil kaya mong gawin yun. Kaya nangyayari, nakatingin ang bawat Christian sa mga namumuno lang. Akala nila, yung namumuno ang nasusunod. Pero hindi nila alam, yung Diyos ang nag-uudyok sa kanila para ibigay sa bawat Kristiyano yung katungkulan na meron sila. Kaya dapat, pag-igihan natin yung mga bagay na meron tayong pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? Tandaan natin, ang church na ito ay talagang tahanan ng Diyos. Paano ko nasabi? Tayo punong-puno ng pananalangin. Hindi tayo pwedeng gagawa ng masama dito. At kahit hindi ituro yan, alam nyo yan. Kasi alam nyo nandito ang kaluwalhatian ng Diyos, sabi kanina. Sa awit. Sabi, ang mabuting tao, mahal ng church, dahil nandoon ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ingat tayo pagdating sa church. Amen? Kaya ibig sabihin lang doon, ang church ay talagang may nangungunang Diyos na dapat natin seryosohin. Kaya mahalin natin una. Para maibig natin ng Diyos, dapat una, mahalin natin yung church na ito. Tangkilikin, pahalagahan, mahalin. Number 2, pagandahin, ayusin. Number 3, suportahan at tangkilikin. Yan, ang pagmamahal sa templo ng Diyos. Ikalawa, paano natin iibigin ng Diyos? Paano para natin ipakikita? Ibigin o pahalagahan ang namumulo. Yung mga pastor natin, yung mga leaders. Hindi ko sinasabi to para ibigin nyo ako. Ibigin nyo si Pastor Frank, si Pastor Eddie, o kung sino yung mga pastor. Hindi ko sinasabi to. Ito ay sinasabi ng Diyos sa atin para magawa natin ibigin ng Diyos ng tunay sa ating mga buhay. Amen? Ayan yung isang bagay na dapat natin gawin.
Bakit? Bakit kaya may ibig natin ang Diyos kapag mahal natin yung mga pastor, yung mga lingkod niya? Ano ang dapat gawin sa kanila? Bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit kaya dapat nating mahalin yung mga pastor natin? At bilang pagkilala sa pag-ibig natin sa Diyos. Sa tingin nila, bakit? Yan. Pero dapat gawin natin sa kanila, gawin natin sa kanila, pakinggan sila, number 1. Yan. Ang mga pastor ay dapat una, pakinggan sila. 2 Corinthians 6:1 and 2. Pakibasa, Sister Rachel. 2 Corinthians 6:1 and 2. Pakinggan ang mga pastor. Yan. Verse 1, Yaman kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Amen. Yan, purihin ng Diyos. Bakit natin dapat ibigin ang mga lingkod ng Diyos? Sabi ng 6:1, yaman kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ang mga pastor ay katulong sa gawain ng Diyos. Ang mga lingkod ng Diyos, yung mga tagapanguna sa iglesia, yung mga teacher. Yaman kami, si Pablo lang sasalita nito, yaman kami katulong sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Yan, huwag natin sayangin. Sa pamamagitan ng pakinggan natin yung mga tinuturo nila na galing sa salita ng Diyos. Kasi sa kanila, nangungusap ang Diyos para ibigay sa inyo ang mga salita. Amen? Kaya nga tayo nag-aaral sa school. Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nakikinig sa teacher? Para matuto. Ngayon sa church, bakit tayo nakikinig sa pastor? Para matuto. Walang pagkakaiba. Para matuto. Kaya lang, yung patututunan mo rito, buhay na masagana at ganap ang habang panahon na kaligayahan. Kaya dapat nating mahalin yung mga tagapanguna natin. Yan. At may mga bagay na sila ang nakakaranas na hindi nila na kailangan pang sabihin sa inyo. Amen? Ano pa? Pangalawa, pahalagahan ang mga pastor. 2 Corinthians, babalang 3-10. Ako lang magbabasa. Iniwasan namin makagawa ng anumang ipagdaramdam inuman upang hindi mapulaanan ang aming paglilingkod. Ito yung mga ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Kaya pahalagahan ng bawat isa. Ito yung mga gawain ng mga lingkod ng Diyos. Iniwasan namin makagawa ng anumang ipagdaramdam inuman. Parang aware kami. Lalo na sa bawat damdamin ng bawat miyembro. Iniintindi namin yan. Ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaanan ang aming paglilingkod. Sa halip, sinisikap namin sa lahat ng paraan, ipakilala kami lingkod ng Diyos. Kahit galit na kami, hindi na kami pwedeng magagalit, magtitiis kami. Bakit? Ang bunga ng banal na Espiritu ay pagpipigil sa sarili. Paano mong ituturo ang isang bagay na hindi mo ka magawa-gawa? Amen? Kaya kahit galit ka na, pipigilan mo ang sarili mo. Para maging ihemplo ka ng bawat tinuturuan mo. Kaya ka nga tagapagturo eh. Amen po ba? Kaya ito yung mga gawain ng mga pastor, kaya dapat natin silang mahalin. Amen? Iniwasan namin makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaanan ang aming paglilingkod. Sa halip, sinisikap namin lahat ng paraan na ipakilala kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kabigatian at kagipitan. Amen? Maging sa kahirapan, talagang tinitiis ng mga lingkod ng Diyos yan. Kung minsan may suliranin si pastor, hindi nyo nalalaman, bigla kayong patatawag sa inyong tahanan para puntahan kayo sa mga panalangin na dapat ninyong makamit. Pupunta yan, iiwanan yan ang mahalagang bagay na dapat niyang ginagawa. Kahit anong oras, kahit madaling araw, wala sa panahon, babangon yan kahit puyat, kahit pagod, kahit hindi siya pwedeng maligo, makaligo lang, para makapag-service sa Panginoon, para sa pagmamahal sa inyo. Amen? Yung mga bagay na dapat nating malaman at intindihin na hindi natin nalalaman sa ating mga sarili. Bakit? Kasi akala lang natin nagpapasarap lang si pastor dyan. Lalo kung alam natin may allowance yan. Amen?
Pero yung mga loob ng nararamdaman niya hindi natin nalalaman, tayong pare-parehong tao yung may pangangailangan. Amen? At kung paano kayo sinusubok ng kaaway, mas matitindi ang pagsubok ng mga lingkod ng Diyos. Bakit? Yan ang unang aatakihin ng demonyo. Amen? Kung gusto mong mapasunod ang isang bahay, kailangan mong kapusin yung pinakamalakas dyan. At sa kongresyonal na ito, sino ang tao pinakamalakas sa tingin nyo? Ang mga pastor. Kaya yan ang unang bibitagin ng kaaway bago siya tumira sa inyo. Amen? Wawasakin niya yan. Kaya anong dapat nyo gawin? Ipag-pray si pastor. Yan. Pahalagahan. Mahalin. Or sa halip, sinisikap namin higit sa lahat, ng paraan ay pakilala kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian, at kagipitan. Kami hinagupit, ibinalanggo, at binugbog. Si Pablo, literal itong naranasan, pero kami, pag nakatalikod, may humahamon sa amin, marami. Minsan mga kapatiran din, mga miyembro, sa totoo lang. Ayan, hindi man namin naranasan literal yung naranasan ni Pablo, pero sa espiritual, sa kaisipan, sa isip salita ng bawat tao sa palibot, nararanasan ng mga pastor yan. At bakit? Binanggit na yan, sa banal na kasulatan eh. Naganap na, nakalagay na yan, at talagang mangyayari yan. Kahit hindi nyo pa sabihin, kahit sikretuhin nyo pa, talagang mangyayari yan. At alam namin yon. Amen? Kami hinagupit, binalanggo at binugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis. Ang di matulog magdamag. Si Pablo hindi natutulog magdamag. Si pastor, kahit may importanteng bagay na gagawin niya, pag kailangan mo, iiwanan niya yon. Kahit magutom pa yung pamilya niya, kahit may mga taong magalit sa kanya, ang mahalaga, ikaw ay ma-provide niya yung pangangailangan mo at yung nais mo sa iyo. Ganyan ang mga pastor. Naranasan namin magtrabaho ng labis, ang di matulog, magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Kung minsan wala lang pamiling bigas si pastor, kailangan magtrabaho, kailangan ka para mag-service sa salita ng Diyos sa iyo. Kailangan ka para ipanalangin yung mga mahal mo sa buhay. Kailangan bigyan ng lumuhod si pastor, kahit na napakadungi siya habang naghahanap buhay. Kailangan lumuhod ni pastor kasi kailangan ng mga nalangin para sa iyo. Amen? At hindi lang basta maiksi, Lord, thank you po. Purihin ang Diyos. Amen. Hindi ganun ang panalangin ng mga pastor. Kaya nga sanay kami manalangin ng matagal. Minsan maabot, pinaka-maiksi namin, 30 minuto. O minsan nakakatulog na nga yung iba eh. Kapag nananalangin, kapag ka-prayer meeting, pansin niyo iba. Si pastor, hindi pa eh. May energy pa si pastor. Lord, kasi yung bansang Pilipinas, yung mga tao, yung mga pulupi, yung mga... Diba, yung iba, nahabaan na, nakakapigit ng ganun. Diba, si pastor, salita pa rin lang salita. Diba? Ganun, kaya hindi oras ang ginugugol. At dapat na-appreciate natin yung mga bagay na yun. Amen? Kaya napakalagang mahalin natin yung mga pastor natin. Si Pastor Frank, naisip ko nga noon, yung simula kami rito talaga, yung time na yun, hirap na hirap talaga. Wala siyang pagkuhanan ng pinansyal. Wala rin ako maitulong, hirap din ako sa buhay. Ano pa? Walang kuryente, nagbabasa siya, flashlight lang ng cellphone niya, yung gamit niya ng Bible. Yung baka kami dun sa dulo. Yan, siya lang mag-isa kasi alam niya, nahihiya siyang tawagin ako. Kasi alam niya mahirap yung buhay ko. Naglalako lang ako ng gurin eh. At kung aabalahin niya ako, magugutom pamilya ko yung ginagawa niya, siya lang mag-isa. Pangipok sa church, siya rin yung nagbabayad ng upa. Kaya nakita ko lang ng paghihirap ni Pastor Frank noon. Kaya naisip ko, Lord, bigyan mo ng pagkakataon, tulungan siya. Eh, ang tanging bagay lang na may tulong ko sa kanya, yung effort ko, yung lakas ko. Financial, wala ako eh. Yun lang. Kaya, hindi ko lang sinasabi sa aking mahal na pastor. Mahal na mahal ko yung pastor natin. Kasi sa kanya ko, naumpisahan yung pananampalataya ko na ngayon. May kaligtasan ako. Kaya mahal na mahal ko si Pastor Frank. Sa totoo lang. Hindi ko man sinasabi sa kanya, hindi ko lang pinakikita sa kanya, pero sa totoo, sa buong sambahayan namin, mahal na mahal namin si Pastor Frank. Dahil nakita ko sa kanya yung kabutihan niya, lalo na sa paggalang niya sa gawain ng Panginoon. At lahat ng aking kaalaman, halos sa kanya ko natutunan. Sa totoo lang, yung sakripisyo, yung sipag. Kaya kahit gano'n, kahit wala ko maitulong sa kanya talaga totally sa pinansyal,
Yung makakaya ko lang. Hindi naman mahalaga eh. Yung malaki maitulong mo eh. Ang mahalaga, yung makakaya mo. Binibigay mo yung pinaka-the best. Para mahalin mo din yung lingkod ng Diyos na ginamit ng Diyos para sa iyo. Hindi naman kikibu yung mga pastor na yan eh. Hindi yan maghahanap ng malaking bagay na kapalit sa iyo. Ang hinahanap lang yan, yung makita ka na lumalago sa pag-ibig mo sa Diyos. Yung makita ka lang na talagang ligtas ka na bago siya mawala sa daigdig na ito. Yan yung bagay na natutunan ko sa buhay niya. Gusto ng mga pastor natin na bago sila mawala sa daigdig na ito ay makita komportable ka na sa pananampalataya mo. Kaya mahalin natin sila. Pakinggan. At yung tinuturo na nila sa atin, itanim natin sa ating mga puso. Kasi tayo rin ang makikinabang niyang pag wala na sila. Doon natin malalaman, magpapasalamat tayo sa kanila. Kasi nung iniwan nila tayo, naging matatag na tayo sa pananampalataya sa Diyos na hindi na tayo matitinag minuman. Amen? Nagpungan natin ang Panginoon. Tugad be the glory. Salamat sa ating pastor, aking ama sa pananampalataya. Hindi lang naman siya. Marami ako nakasamang mga pastor at nagpapasalamat ako sa kanila kasi dahil din sa kanila, ginamit sila ng Panginoon. Sila Pastor Big, sila Pastor Lito, at hanggang ngayon, nagpapasalamat din ako kay Pastor Lito. May mga bagay siyang ginagawa sa buhay ko na hindi ko na din kailangan pang ikwento. Pero dahil alam ko na hanggang ngayon nasa isip niya rin, nasa puso niya pa rin tayo, may mga hakbang siyang ginagawa. Lalo na sa lingkod na ito sa aking buhay. Kaya pinasasalamatan ko siya sa aking buhay. Kaya yun, medyo emosyonal. Salamat sa Panginoon. Yan, 11:30 na. Nasaan na tayo? Hey, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan. Upang ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa patnubay ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng aming tapat na pag-ibig. Tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at palangga. Naranasan naming maparangalan at siraan ng puri. Kasi kahit na hindi namin nakikita, sa totoo lang, maraming mga taong nagagalit sa amin sa totoo lang. Hindi kasi nila naiintindihan yung mga bagay na ginagawa namin. Ang nakikita lang kasi totoo lang mga tao, sa totoo lang. Kahit naman tayo, kung hindi pa tayo nakakilala sa kanila, yung mga bagay lang na nakikita ng mga mata nila. Doon lang tayo eh. Kaya madali sa ating mga panghusga. Amen? Kaya isipin natin yung mga mas malalim pa na bagay. Kaya mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos. Hindi natin alam yung kanilang mga suliranin. Kaya kung minsan nakakapagsalita tayo ng laban sa kanila, hindi kasi natin alam. Pero totoo, marami silang mga pinagdadaanan at dapat gawin sa kanilang buhay na isinasakripisyo para sa iyo. Sa iyo ng miyembro niya. Yan. Gayong totoo naman ang aming sinasabi. Itinuturing na di kilala, gayong kami kilala, itinuturing na namamatay na ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi kami namamatay. Inari kaming nalulungkot, ngunit laging nagagalang mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin ang marami. Parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Bakit ganun? Diba? Pinapayaman namin yung marami. Kasi akala nila wala kami. Kasi ang kayamanan namin mga lingkod ng Diyos ay kayamanan ng Diyos. Kagaya nung sa Alibugong anak, yung panganay doon na nagtampo. Sabi ng tatay niya, bakit ka nagtatampo? Eh, lahat ng akin ay sa'yo. Kami, ganun din. Itinuturing namin ang lahat ng sa Diyos ay sa amin. Kaya sa literal, ang mas mabuti para sa amin na ipag-pray na lang yung iba. Pagpalain mo si ganito, pagpalain mo siya, Panginoon, pinapayaman yung iba. Pinapanalangin sa Diyos, hinahangaran ng mabuting. Kasi pagka sila, yung mga miyembro, sa totoo lang, lalo na yung may hina, pag dumaras sa matitinding problema, nagigiba agad. At iyon ay hindi gusto ng malingkod ng Diyos. Amen? Konting pagsubok lang eh. Minsan wala ka lang damit, di ka na mag-church eh. Tama? O minsan, may nag-alok lang sa'yo ng konting biyaya. Ay, bigyan ka ng minudo. Birthday ko po kasi pwede imbitahan ka linggo. Di ba? Uy, bilang nakakahiya kasi, bigyan pa naman ako minudo. Hindi ka na nag-church. Di ba? Mga ganung bagay. Kaya isipin natin yan. Ang mga pastor talaga, walang tigil yan na nananalangin para sa inyo. Kaya sa lahat ng pagkakataon, mahalin natin sila sa atin. Mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos na yan. Amen? Yan, ano pa?
mahalin natin sila. Ayan, 2 Corinthians 6:11-30 na yon. Mahalin natin yung mga lingkod na yun. Mga kapatid na taga-Corinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo, ibinukas namin ang puso namin sa inyo. Hindi namin isinara aming puso sa inyo, kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Ako'y nagsasalita tulad ng isang ama, kaya buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso, tulad ng ginagawa namin sa inyo. Kaya mahalin natin yung mga pastor. Sa paanong paraan natin mamahalin yung mga lingkod ng Diyos? Una, pakinggan natin sila. Pangalawa, pahalagahan. Pangatlo, mahalin. Pangapat, tulungan at suportahan natin sila. 3 John 1:5-8. 3 John 5:8. Sabi ron, mahal kong gayo, kaibigan ang iyong paglilingkod sa mga kapatid. Kahit na mga hindi mo kilala ay nagpapatunay na tapat ka. May mga nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay. Gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Yan, sabi doon, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng dapat tinutulungan natin sila. 3 John, kaya wala lang yun eh. 5 yun. 5. Ano yun? Nawala ako. Ano ba ako? Yun, 3 John 5-8. 1:5-8. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di sumusumpalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Pag tinutulungan natin yung mga lingkod ng Diyos, lalo na financially, mas marami ang nasasaklaw ng salita ng Diyos, sakop ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi hindi naman sasarili ng mga lingkod ng Diyos yan. At kapag tinutulungan natin sila, mas nagiging agresibo sila. Kasi napapakita ng bawat isa na appreciate yung paglilingkod niya sa kanila. Kaya dapat nating tulungan ang mga lingkod ng Diyos. Ano pa? Hebrew 13:17. Hebrew 13:17. Pasahog kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo at magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin, kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Yan. Dapat nating tulungan at suportahan ang mga lingkod ng Diyos. Kaya dapat tayong magpasakop sa kanila. Kasi kapag nilungkot sila ng dahil sa inyo, sa atin, hindi ito nakakabuti sa atin. Bakit? Sabi ng Bible, kahit isang basong tubig lang, bigyan mong lingkod ng Diyos, grabing pagpapala ang ibubuhos sa iyo ng Diyos. E paano? Kung hahamakin mo ang lingkod ng Diyos, lalo na yung kakalabanan mo siya, yung kukutsain mo siya, yung paparatangan mo siya, lalo na kung ikwento mo siya sa hindi mananampalataya, ano kaya mangyayari sa iyo? Mahal ng Diyos ang mga lingkod niya, sa totoo lang. Yung panahon ni Moses, si Miriam, sabi niya, lahat naman tayo, lingkod ng Diyos siya. Ano nangyari kay Miriam? Sino yung nakabasa nun? Noong una, nagkaroon siya ng ketong. Tama, nagsakit sa balat, mumuti. Kasi kinalaban niya si Moses. At kinalaunan, namatay ba siya doon? Yan. Sample lang yun. Pangalawa, sa buhay ni Noah. Basahin natin sa Genesis 9:21-27. Genesis 9:21. Basahin ko lang ng mabilis, ako na lang. Minsan uminom si Noah ng alak at nalasing. Nakatulog siya hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan. Yung Kanaan pala galing sa lahi ni Ham. At ibinalita ito sa kanya ng mga kapatid. Ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Nakita ni Ham, si Noah hubad, lasing, nakatulog, at ibinalita niya sa kanyang mga kapatid. Kaya kumuha sina Shem at Japhet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama, ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Si Ham, kwento niya sa dalawang kapatid, uy, si tatay natin nasing lubod na kahubaran. Si Japhet, si Shem, naglakad patalikod, hindi nila tinignan at tinakpan nila yung katawan ng ama nila.
Nang mawala na, 24, ang kalasingan ni Noah at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, o ikaw, Kanaan, ngayon susumpain. Sa mga kapatid mo, ika'y paalipin. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Itong si Kanaan ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ang Diyos, ang lupain ni Japet, na lahi ni Shem. Sila'y papipisan at paglilingkuhan ni Japet itong si Kanaan. Ayan yung sumpa kay Ham. Bakit? Kasi, hindi niya itinuring na mabuti yung tatay niya, yung pastor niya. Si Noah kasi ang pastor sa pamilya nila. Siya ang kauna-unahang pastor ng panahon na yun. Siya yung tatay, siya yung nagtuturo, siya yung binibigyan ng mensahe ng Diyos Si Noah, hindi naman sa mga anak Kaya siya yung nagtuturo. Kaya lang, problema, hindi siya ginalang ni Ham. Alam nangyari kay Ham, isinumpa siya. At ganoon din sa panahon natin ngayon. Kung ganoon din ang gagawin natin sa mga lingkod ng Diyos. Kasi sila, ang mga ginagamit ng Diyos para lumawak ang ating pananampalataya sa Kanya. At ang sabi ng Bible, kung hindi ka sumasampalatayang may Diyos, hindi mo siya kayang bigyan ng kaluhuran. Iyon ang totoo. Kaya kung sumasampalataya kang may Diyos, maniwala ka sa salita ng Diyos na ibinabahagi sa inyo ngayon. Hindi ko sinasabi ito para galangin niyo ako, sinasabi ko ito para mapag-ingatan ninyo ang inyong sarili. Sabihin na natin, kagaya ni Mira, pare-pareho tayong tao, pare-pareho tayong Christian, pero iba, ang tingin talaga ng Diyos sa mga lingkod niya, yun ang totoo. Sa totoo lang. Hayaan natin ang Diyos ang magparusa sa mga lingkod ng Diyos kung sila man ay nagkakaroon ng magkakasala. Hindi pa panahon para husgahan niyo sila, natin sila. Katungkulan ng Diyos ang magparusa sa bawat lingkod niya. Maging si David, sa buhay ni David, minsan hindi niya ginawang pagtangkaan ng buhay ni Saul. Dahil alam niya ito yung lingkod ng Diyos ang pinili. Basahin natin. 1 Samuel 24:4-21. Basahin lang natin ang 1 Samuel 24:4-21. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh, ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahan lumapit si David at pinutol ang laylaya ng kasuotan ni Saul. Na magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para niyang nilapastahan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang ihintulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Pinag-usapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo si Saul at umalis ng malayo-layo na sa Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, mahal na hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David, sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo iyon. Kanina sa iyong ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaari pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya ay pinili ni Yahweh. Dahil sa pag-ibig ni David kay Yahweh, hindi niya pwedeng saktan ang kanyang pastor, ang kanyang hari. Amen? Ayan ang nagpapakita ng pag-ibig kay Yahweh sa Diyos, ang pagmamahal natin sa ating mga lingkod ng Diyos. Amen? Kaya niyang patayin si Saul, papatayin siya, pero dahil kahit papatayin siya ni Saul, hindi niya ito kayang patayin. Bakit? Pinili ito ng Diyos, at dahil mahal niya ang Diyos, ginagalang niya ang tao pinili niya. Amen? Yan, mga bagay na dapat nating malaman. 1 Samuel 26:11. 26:11, lipat lang tayo. Huwag nawang itulog ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati lalagyan niya ng inumin at umalis na tayo. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulo na ni Saul at ang lalagyan nito ng inumin at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising sapagkat niloob ni Yahweh na makatulog sila ng mahimbing. Dumating at umalis sina David na walang nakakaalam. Yan. Nasa ba ako? 7-11. 7 pala dapat. Kinagabihan lihim na pinasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na napapaligiran ni Abner
at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan. Ibig sabihin, pumasok si David sa kuta ni Saul. At habang tulog siya, pwede niya nang patayin yun eh. Sa totoo lang, pero hindi niya ginawa eh. Kasi ginagalang niya si Saul dahil pinili yun ni Yahweh na mapamunuan siya. Na kahit masama ang intensyon sa kanya nito, hindi niya kaya itong patayin. Bakit? Mahal ni David ang Diyos. Kaya kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang lingkod ng Diyos na itinilagay niya para sa iyo. Amen? Yan yung dapat natin mga malaman. 2 Samuel 1:6. Marami pa sana ito kaya ng bilis ng oras eh. Mag-alas 12 na eh. Kaya pag-aralan na lang natin ito sa ating tahanan para dagdag kaalaman yung 1 Samuel 26 verse 12 to 25. Alamin natin yan sa atin. Pero basahin natin yung 2 Samuel 1:16. 2 Samuel 1:16. Ako na lang magbabasa para mabilis. At sa harap ng bangkay ng ay sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay, sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang haring pinili ni Yahweh. Ito yung time na mamamatay na si Saul, patay na si Saul, na mayroong isang alipin doon na madungis galing sa digmaan ng panahon na yon, at nakita niya, nasabi niya kay David, dala-dala niya yung mga gamit ni Saul, binigay niya kay David, mahal na hari, ito yung gamit ni Saul, patay na siya, kayo na mag-hari. At nakiusap kasi siya sa akin na patayin ko siya. At dahil pinatay niya si Saul, yung alipin na yon, nagalit si David sa kanya. Kaya pinatay din siya ni David. Dahil sino ka para patayin ang hinirang ng Diyos, sabi ni David. Isipin niyo kung gaano kalawak ang pagmamahal ni David sa Diyos. Sakop nito ang pagmamahal niya sa kanyang pastol, sa kanyang hari, sa kanyang kapwa. Kaya kung mahal natin ang Diyos, automatic yan talaga. Kung totoo mahal natin ang Diyos, mahal natin dapat ang mga namumuno sa atin. Amen? Kung gaano natin ginagalang ng Diyos, dapat ginagalang natin yung mga namumuna sa atin. Ayun ang gustong sabihin sa atin ng mga talatang ito, na dapat nating malaman na hindi natin minsan alam na sa ating buhay nagkakasala pala tayo. Amen po ba? Huwag yung isipin, sinasabi ko ito para mapabor sa aming mga pastor. Sinasabi ko ito upang magbalahanan tayo lahat at ipaalala kung talagang iniibig natin ang Diyos, dapat ginagawa natin ang mga bagay na pinag-aaralan natin ngayon na hindi natin pa nalalaman. Amen? Yan. Kaya, paano natin iibigin ang Diyos? Una, mahalin natin yung literal na church. Pasaganahin natin to, pagtulong-tulungan natin, buuin natin siya, pagandahin, suportahan natin siya, maglingkod tayo dito. Pangalawa, mahalin natin yung mga pastor natin. Huwag na natin silang husgahan, hayaan na natin ang Diyos ang umusga sa kanila. Pulutin na lang natin yung mga mabubuti. Kung may mga negatibo man tayo nakikita sa kanila, huwag na lang natin tularan. At naniniwala naman ako na gagawa ang paraan ng Diyos kung siya'y talagang hindi na epektibo bilang maging pastor natin. O ako man bilang maging pastor sa inyo. Tatanggalin kami ng Diyos sa aming katungkulan. Pero wag lang kayo ang humusga sa bawat pastor ninyo. Amen? Yan ang gustong sabihin sa atin ng pag-ibig sa Diyos. Gamit ang pag-ibig natin sa mga lingkod niya. Pangatlo at panghuli sa lahat, ibigin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kaloob. Exodus 3:18. Yan. Malapit na tayo. Kunti na lang. Mag-aalas 12 kami. Lagpas na naman tayo. Exodus 3:18. Yan. Pinaiksi ko na lang. Mahaba sa atin. Papakinggan ka ng aking bayan pagkatapos isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebre ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Yan ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Para ipagbunyi ang kaligtasan na yun, para maghandog sa Kanya. Ma-appreciate yung pagliligtas na yun at ipakita natin yun sa pamamagitan ng ating mga handog. Kaya napakahalaga ng tithes and offering. Amen? Yun kasi ang bagay na nagpapakita na na-appreciate natin yung kadakilaan ng Diyos sa buhay natin, kung paano tayo binigyan ng kaligtasan, kung paano tayo kinalinga pag tayo nalulungkot, pinagaling pag may sakit at karamdaman, pinagtagumpay sa ating mga suliranin sa buhay. Yung paghahandog, buti na lang mayroong paghahandog. Ang unang bagay na inutos kala Moses noong panahon na niligtas sila sa Egypt.
Buti na lang meron to, kaya pasalamatan natin ng Diyos sa paraan ng paghandog. Dahil sa paraan na yan, ipapakita natin sa Diyos ang pag-ibig natin sa Kanya bilang pagdakila sa mahiwagang bagay na kaligtasan na binigay niya sa atin. Amen po ba? Ngayon, sige, pinakitaan ka ng mabubuting bagay ng Diyos lahat. Paano mo siya pasasalamatan? Anong ebidensya mo? Sabi mo lang, thank you. And faith without action is dead. Tandaan natin yan. Kaya dapat ipakita natin sa gawa. Ano ang dapat natin gawin? Maghandog sa Diyos. Literal, material, pinansyal. Kaya nga kailangan natin ng tithes and offering. At hindi pinagbabawal yung tithes, ha? Bigyan niyo ako ng talata sa Bible na pinagbawal yung tithes. Na sinabi, hindi na tayo dapat magbigay nito. Wala. Kaya hindi yan pinagbawal. Hindi lang natin magawa. Bakit? Hindi kasi tayo pinaghaharian pa ng Diyos. Hindi natin niibig ang Diyos. If you love me, you must obey my commandments, sabi ron. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Bakit? Masama ba ang intensyon ng tithes? Basahin natin. Malakias 3:10. Malakias 3:10. Ang Diyos ay mabuti, kaya nga, mabuting guro. Ba't mo tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang mabuti. Kaya tuturuan tayo ng Diyos ng mabubuting bagay. At isa sa mabuting bagay ang pagbibigay ng ikapo. Tandaan natin yan. Ito. Yan, 6 times muna. Malakias 3:6. Malakias 3:6-12. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nililipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tool, pero para maintindihan natin ito, sabi ng Exodus, dito, sabi ng Exodus 5:3, basahin natin muna, Exodus 5:3. Nang mabilis, Exodus 5:3 para mas malinaw. Sinabi nila, nagpakita po sa amin ang Diyos naming mga Hebreo, kaya isinasamo namin payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh ng aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digma. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digma. Kasi hindi natin na-appreciate yung kanyang katapilaan eh. Niligtas sila eh. Tapos pagpunta nila sa ilang, wala siya malang gagawin. Mag-thank you ko man lang. Parang tayo, pag nagbigay tayo ng mabuting bagay sa ating kapwa, di ba inaasahan natin yung thank you nila? Minsan nga, nung nasa Palawan ako, ay yung pamangkin ng asawa ko, nakikain sa kanila. Eh, bata pa siya, biniro lang naman ang bayo ko. Kain siya. Nung tapos kumain, biglang labas. Sabi nung bayo ko, thank you ah. Thank you. Di ba? Para di ba inaasahan mo naman mag-thank you sa'yo. Ganon din ang Diyos. Kaya dapat ibalik natin sa Diyos ang pinaka-the best. Tama? Diba? Isipin mo, parang ang pangit, di ba? Hindi ka marunong mag-thank you. Kaya yung buti nga, hindi tayo nililipol ng Diyos eh. Kaya sabi ng Malakias 3, ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Mag-thank you tayo sa Diyos kasi nangako sa sinulong natin. Kaya tayo hindi nililipol eh. Kaya pasalamatan natin siya paggamit yung mga handog. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. At tandaan nyo pag hindi ka lumapit sa Diyos, hindi rin lalapit ang Diyos sa iyo. Hindi tayo kasi sinasakal ng Diyos. Binibigyan kanya ng pagkakataon pumili. Kaya yung free will natin, gamitin natin sa tama. Tingnan nyo manumbalik kayo sa akin. Pwede naman panubaligin tayo ng Diyos kung gusto niya eh. Kagaya ni Peter. Pedro, sumama ka sa akin. Si Pedro, kayo, sama. Kasi inutusan niya. Eh dito hindi tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon. Ikaw ang magdidesisyon. Manumbalik kayo. Yun yung pagpapahayag ng Diyos. Pwede naman sabi, ikaw, tumayo ka, sumunod ka sa akin. Diba? Kay Peter, Pedro, sumunod ka sa akin. Oh. Diba? Pero dito, manumbalik kayo, inaanyayahan tayo ng Diyos, iniimbitahan, pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. Amen? Amen. Intindihin natin ang bawat salita ng Diyos. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking kautusan, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Kung hindi ka manunumbalik, hindi siya manunumbalik sa iyo.
Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, itinanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko naman ay, matuwid bang pagnakawan ng taong Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Napakahalaga ng tithes kasi ito ang magtutugon sa pangangailangan ng templo na dapat nating minamahal bilang pagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya napakahalaga ng tithes bilang pagmamahal sa Diyos. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. Ang bait pa nga ng Diyos eh. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, dapat na wala na siyang ibabalik sa atin kasi karapatan niya naman yun bilang Panginoon eh. Pero pag ginawa mo yun, pagpapalain ka pa niya. Amen? Amen. Ang bait ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Kahit na hindi tayo kayang magbigay ng tithes, patuloy niya tayo in-encourage, manumbalik kayo sa akin. Kasi ibig ng Diyos na tayo mapagpala. Amen? Amen. Pwede naman hindi na tayo matitigas ang ulo, sige huwag na kayo manumbalik, bahala na kayo sa katapusan ng daigdig. Pwede naman eh. Pero hindi, walang tigil ang Diyos na nangangaral para sa atin. Binigay yung church, dapat nating mahalin. Binigay yung mga pastor para ipaalala ang bagay nito. May pagkakataon tayo magbigay para pagpalain tayo. Amen? Amen. Ang bait ng Diyos, ang buti ng Diyos. Kaya makinig tayo sa Diyos. Amen? Kung hindi, buksan ko ang mga bintana, hindi pinto mga bintana sa isang bahay, ang pinakamaraming bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantahin ang mga balang ang inyong mga pananim at namumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh, lubat na. Lubat. Yan. Napakainang manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, masasakit yun. O kaya, doon lang tayo, 12. Yan. Kaya napakahalaga, halaga ng tithes. Isang paraan ito para maipakita natin sa Diyos na talagang iniibig natin siya. At hindi lang basta-basta maipakita. Pribilehiyo rin sa atin para tayo lalong mapagpala niya. Amen? Ang bait niya nga eh. Hindi niya tayo nililipol kanina, di ba? Lilipulin na nga eh. Dahil matigas ulo natin eh. Ngayon, iniyahan niya pa tayo. At hindi lang iniyahan, pagpapalain pa tayo. Amen? Kaya, pangatlo, ang pinakahuli, para maipakita ang iniibig natin ng Diyos, magbigay tayo ng tithes at openly. 2 Corinthians 9:7-8. 2 Corinthians 9:7-8. Sabi rito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang pusong nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y nabibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhig itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang iyong kabutiang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong katulungan. Sa gayon, lalong daraming magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Amen? Privilegyo pa rin ito na kapag tayo nagbigay, pagpapalayan tayo ng Diyos para ano? Para masunod natin ang pagmamahal sa kapwa. Amen? Pag sinunod natin ng Diyos na mahal natin, gagawin niyang mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagpapala na ibibigay niya sa atin. Alam mo natin sarilinin yun. Talagang mahalin natin yung kapwa natin. Vice versa. Para paikot lang yung pagpapala. Kaya ang sabi sa Solomon, paikot-ikot lang yan. Kaya dapat natin gawin yun. Amen? Privilehiyo yun. Tayo rin ang makikinabang. At para ma-provide natin na mahal natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng mga pagpapalang ibabahagi natin sa kanila nang sa ganon, ang pinaka-the best na bagay na matatanggap natin, ang luluhod sila sa Diyos
at pupurihin nila ang nag-iisa at tunay na Diyos dahil sa ating mga buhay na ito. Amen? Ayaw niyo ba yun? Na masiyahan ng Diyos dahil maraming tao nagpupuri sa iyo sa pamamagitan natin na nagbibigay ng biyaya sa bawat tao. Amen? Siyempre gusto natin yun. Ayun dapat natin gawin. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos na napapakinggan natin ngayon. Ibigin natin ng totoo ang Diyos. Ipakita natin ito sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa church, supportahan natin ng church, gawing konsepto na natin talaga ang pag-ibig sa church. Pangalawa, pahalagahan natin yung mga namumuno, imbis na tutuyain natin sila, kagaya ni Ham na talagang i-raidor si Noah, kaya sinasumpa. Huwag natin gagawin yan, bago suportahan, mahalin, alagaan, at pakaingatan natin ang ating mga lingkod ng Diyos. Pangatlo, magbigay tayo ng tithes at offering na kailangan ng kongregasyon na ito para abutin yung mga tao na nais siya pang maligtas. Kasi sa panahon ngayon, napakalaking bagay yung financial blessing na ibabahagi sa napakaraming taong naghihirap. Amen? At huwag na tayo mag-alala sa ating mga sarili. Kagaya ng alibughong anak, yung kapatid niya, ang sabi ng tatay niya, lahat ng akin ay sa iyo. Lahat ng sa Diyos ay sa atin. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Kaya paniwalaan natin yun. At lahat ng bagay ay idaragdag ng Panginoon sa ating mga buhay. Basta, unahin lang natin siya, pakinggan ang kanyang tinig, para maipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Yan. Kaya nawa, ang salita ng Diyos atin na pakinggan, huwag lang ating itong narinig basta-basta, kundi sikapin din natin itong magawa sa ating mga buhay upang maipakita natin na mahal talaga natin ang Diyos. Sa paanong paraan natin maipakikita ang mahalin natin ang Diyos? Ang pinaka-ugat nito, una, mahalin ang church. Mahalin natin ang church. Dapat napaka-special sa atin ang church. Kaya bigyan natin ito pahalaga kapag Sunday. Maaga tayo sa church at seryoso dapat tayo. Huwag tayo magpapatinag, magpapa-istorbo sa gawa ng kaaway. Pangalawa, yung mga pastor na ginagamit niya, suportahan natin sila. Tangkilikin natin yung mga programa nila, sundin natin sila, ipanalangin natin sila. Ako sa totoo lang, wala akong maitulong pinansyal kay Pastor Frank. Pero walang araw na hindi ko siya ipinanalangin sa buhay ko. Kayo din naman. Alam namin, kagaya ni Pablo, sabi niya sa ibang bahagi ng kasulatan, yung nakakulong siya, nagpapasalamat ako sa inyo, kaya lang alam ko na hindi kayo magkaroon ng pagkakataong tulungan ako. Naiintindihan sila ni Pablo. Kasi hindi sila makatulong ng panahon na yun eh. Bakit umuusig sa kanila eh? Sa atin naman, maaaring may iba sa atin, may mga pinagdaraan ng mga suliranin sa buhay, sa pinansyal, sa ating mga pang-araw-araw. Kaya hindi kayo inuobligang tulungan talaga. Literal yung mga pastor. Kung wala tayong maitulong sa kanila, ipanalangin natin sila. Imbis na pag nakatalikod sila, ay sasagasaan natin sila, lalo na sa mga hindi pa mananampalataya. Tandaan nyo lang, kung sila'y mamimighati, hindi ito nakabubuti sa inyo. At sa totoo lang, marami ng mga Christian ang nakaranas ng pagpapalo ng Diyos. Sinasabi ko ito sa inyo para hindi na rin tayo makaranas ng mga pagpapalo ng Diyos na maaari nating maranasan. Dahil mahal tayo ng mga lingkod natin na ginagamit ng Diyos. At higit sa lahat, mahal tayo ng Diyos, kaya niya itinuturo sa atin ito. Kasi sa Diyos, hindi tayo pinagtatakpan ng Diyos. Bagamat mahal tayo ng Diyos at naiintindihan tayo ng Diyos, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako kung ano ang itinanim, yun ang aanihin mo. Kapag mali ka, hindi kanya ito tolerate. Talagang mali ka sa kanyang paningin, kagaya ni David, na bagamat dakila ang kanyang pag-ibig sa Diyos, ultimong siya nakaranas ng consequences. At hindi agad ito mangyayari sa iyo. Ang sabi ng Bible, ikatatlo, ikaapat na salinlahi ng ating mga buhay na ito sa 10 utos ng Diyos. Kaya wag na wag tayong magtataksil sa gawain ng Panginoon, lalo na sa Diyos, ang magsinungaling sa Diyos. Sabi ng Revelation 21:8, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga hangal, nagpapasasasak sa kulam ng kahalayan ng mamamatay tao,
ng nakikiapid, sumasampo sa Diyos-Diyosan, at ng mga sinungaling. Tandaan natin yan. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Yun ang pangalawang kamatayan. At salamat sa Panginoon dahil buhay pa tayo. Pinitulog niyang pakinggan ito at pagkakataon na natin para bumawi sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Pagamat napakasakit ng salita ng Diyos na matikuman. Ang dami kong na-realize na mga mali ko habang ginagawa ko itong topic na ito. Pero sa kabuuan ng aking pag-aaral, luhod at puri sa Diyos. Salamat, Panginoon, kasi tinutuwid mo. Tayo natin tumayo at tayo umamit ng sang-awit. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Hallelujah. At ano na yung oras natin, pero pasalamatan natin ng Diyos, hindi istorbo ang oras para sa mga aral na ating napakinggan dahil ito ay magbubunga sa atin ng kalawakan at pagpapala pagdating ng panahon. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Na bagamat, Panginoon, kami mga talagang matigas ang ulo, Panginoon, bagamat alam na namin ang iyong mga salita, maulit-ulit pa rin kami sumusubay. Pero ganun ba ba, Panginoon? Kagaya ng lingkod mong si David, Panginoon. O kahit hindi kami kapareho, kasi napakatindi ng kaisipan ni David, Panginoon. Pero kahit sa isang bagay lang na ito, maging pareho kami sa Kanya. Panginoon, kagaya ni David, alam mo at batid mo kung paano kami nagnanais maglingkod sa iyo. Hindi kami katapat kagaya niya. Katapat kagaya ni Job, nila Abraham, nila Isaac at Jacob. Pero kagaya nila kami, Panginoon, na ang Diyos namin, ikaw, si Yahweh, naniniwala at willing kaming maglingkod din sa iyo. At batid mo yan, Panginoon. Yan din mo aming papuri. Sa umagang ito, purihin ka, Panginoon, baguhin mo kami na kahit na ganito lang ang buhay namin, Panginoon. Nais namin maglingkod sa iyo at alam mo yan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Jesus. Puso ko yung sinisiyasan. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Yes, Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na omnipotent, omnipresent, omniscient God. Wala kaming maitatago sa iyo. Ang kasalanan namin kahapon, nakaraan, kanina, at ngayon, habang kami nakaupo, patid mo, Panginoon. Kaya ito'y sinusuko namin sa iyo, pagkawad, Panginoon. At uli-uli, baguhin mo kami. Gawa, lubos ang aming magawa na umibig sa iyo, Panginoon. At simula namin ito sa pag-ibig sa church na ito, Panginoon, sa mga pastor, at sa pagbibigay ng mga kaloob, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa mga aral na iyong binigay sa amin upang magagamit namin para ang kaparehong kaisipan at kalooban nila David ay magawa
Kilala mo kami. Itinutuwid mo kami. At higit sa lahat, mahal mo kami. Dahil tinuring mo na kami, mga anak mo. Purihin ka, o aming Panginoong Jesus. Sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas.